Isa ka sa pinakaswerteng naging parte ng buhay ng taong pinili mo. Pero alam mo ba kapatid, na merong mga bagay na hindi natin kayang baguhin o kontrolin pagdating sa relasyon na meron tayo. At ito yung mga bagay na yun. Kaya kung interesado kang malaman kung ano-ano yung mga bagay na uncontrollable pagdating sa relasyon, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Kaya tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Upimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Meron tayong mga bagay na nakokontrol o pwede natin baguhin. At yung uncontrollables pagdating sa isang relasyon. Ano-ano ba yung hindi natin pwedeng makontrol? Ito yung unang bagay na yung pag-iisip ng partner mo. Well, kahit anong gawin natin kapatid, hindi natin makokontrol ng tuluyan yung pag-iisip ng partner natin. Kahit pa anong gawin natin. Halimbawa, pinikot mo siya, hindi mo pa rin makokontrol yung pag-iisip niya. Maaaring nandyan sa'yo yung buong katawan niya, pero yung pag-iisip niya nasa ibang lugar. Kaya naman, we must let go of controlling their minds nila. Hayaan nating magkaroon ng free will yung partner natin sa relasyon natin. At tayo rin magkakaroon tayo ng sarili natin free will sa relasyon. After all, yan naman talaga ang dapat meron sa relasyon, yung free will. Hindi free will para pigilan yung isa't isang maging buo at ilabas yung tunay na sarili nila. Kundi yung pakiramdam na malaya tayo at hindi tayo nasasakal o nasusuffocate sa relasyon na meron. Mas masarap sa pakiramdam yung ganitong relasyon kaysa sa relasyon na hinahandle natin yung desisyon at kagustuhan ng ibang tao, especially kung taong pinili natin. Again, hindi mo magagrasp yan, hindi mo makakontrol yan, kaya kung ano man yung mga naiisip nila, sila lang ang makakapagsabi o makakagawa nun on their own. Nandito lang tayo para tulungan sila, i-guide sila para mapunta sa tamang direksyon para sa goal na sinet nyo, para sa relasyon na meron kayo. Okay? Ikalawang bagay na hindi natin makokontrol sa relasyon ay yung desisyon ng partner natin. Oo, pwede tayo magkaroon ng influensya ron sa desisyon niya, pero siya pa rin ang gagawa ng desisyon na yun para i-pursue niya o tuparin niya o gawin niya, di ba? So kahit anong sabi siguro natin sa partner natin kung ano yung dapat niyang tahaking landas, kung hindi niya mapagdidesisyonan na gawin niya, hindi pa rin yan magagawa o mangyayari. Kaya nga merong mga relasyon na nasisira dahil sa pangangaliwa, na tinatawag nilang pangangaliwa dahil hindi tuwid yung landas na tinahak nila, kundi lumiko sila ng ibang lugar, di ba? Kasi hindi natin talaga magagrasp o mapapanghawakan yung desisyon ng partner na. Kaya nga pagka pumasok sa isang relasyon, dapat alam mo na posible ka rin masaktan dahil risky ang relasyon. Pero bakit may mga sumusubok? Ay dahil even though risky ang relasyon, fulfilling yan kapag meron ka. Again, bilang partner, dapat tayo rin yung tumutulong sa kanila na maliwanagan yung isip nila kung ano yung tamang daan, tamang desisyon, tamang gawa na gagawin nila. Okay? Ang ikatlong bagay na hindi natin kayang kontrolin sa isang relasyon ay yung future nyong dalawa. Kahit anong predict natin, kahit anong tingin natin sa hanap natin sa mga manghuhula sa paligid, hindi natin ma-predict kung ano yung hinaharap nyo ng magkasama. Diba? Posibleng sooner or later, ikasal na kayo o magkaroon kayo ng supling o kaya naman maghiwalay kayo sa hinaharap dahil sa mga simple o malalaking bagay. All you can do, kapatid, is what you can do today. Kaya focus on improving yourself today, helping each other today. And syempre, kung ano yung mangyayari sa hinaharap, yun yung mga result ng mga ginawa nyo today. Kaya kung ano yung future nyong dalawa, hindi mo pangahawakan yan. Ika-apat, yung posibleng magiging mistake nyo sa hinaharap. Again, yung future nyo, hindi nyo yan mahahawakan pa. Pero yung pagkakamali na posible niyang magawa sa hinaharap, hindi natin malalaman o mapipigilan if ever na magkaroon. Diba? Posibleng ikaw yung magkamali. O kaya naman siya, diba, ang magkamali. Hindi natin hawak kung anong mga posibleng mangyari sa atin sa relasyon na meron tayo. Sa mga tao sa paligid natin, diba? All we can do is what we can do. Kung ano yung kaya mong gawin today, gawin mo at your best. And garantisadong yung mga tao sa paligid mo, yung relasyon na nabuo mo, ay mas magiging okay, mas magiging fulfilling sa hinaharap. Pero right now, hindi mo makokontrol yan. At ang huli, yung pagpili nila sa atin para mahalin.
Di ba nga? May mga tao na naghahanap ng bago, di ba? Kasi yung pinili nilang mahalin, hindi na nila gusto. At hindi natin hawak yung desisyon nila. Kasi kahit anong ganda, kahit anong pa-sexy, kahit gaano mo ingatan yung taong pinili mo, kung hindi talaga siya para sa'yo, hindi talaga siya mapapunta sa'yo, di ba? Yan yung sad reality ng pagpasok sa isang relasyon. Kaya nga risky ang relasyon. Pero ang beauty nito, kapatid, yung life na mararanasan mo, yung proseso na magiging ikaw, yung growth mo bilang individual, may improve, mabuboost at magiging mas madaling ma-achieve. Kaya nga may mga pumapasok pa rin sa relasyon despite knowing the risk na meron ang pagpasok dito. Kaya kung pipiliin tayo ng taong mahal natin hanggang dulo or hindi natin mapangahawakan. It's entirely up to them. At syempre, it's entirely up to you rin kung pipiliin mo sila o hindi sa uli. At yan, kapatid, yung mga controllables at uncontrollables sa isang relasyon. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas o tips kung paano mo panghahawakan ng mga ito. And if nabigyan ko naman kayo ng insight, ideas or tips, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video na ito para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sahang nanonood, sumusupport at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa plagiyan yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi na updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa lahat. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace! Whenever your heart is broken